Hindi ko na-record yung kahapon. So yun, no? Good afternoon once again. Continue natin yung discussion. So we have discussed already the two income tax scheme, which is yung final tax, capital gains tax, and lastly, yung pangatlo is yung regular income tax. Okay? So discuss natin ngayon yung regular income tax. Introduction tayo. So first objective natin is yung scope. So ano ba yung sakop ng regular income tax? Ano yung features niya? Ano yung inclusion? Ano yung exclusion? Ano yung gross income na subject sa RIT? Deduction and personal exemption? Ano yung pagkakaiba nila? Measurement of gross income from employment and business and treatment of the other income. So syempre, ang source of income natin, hindi pwede kasing ano yan eh. Pwede salary at meron ding ibang source like yung business o yung other income. No? Baka lang kasi limited lang yung idea natin, no? Kung ano ba yung mga different kinds of business. So, bukod sa salary at saka business, meron pa namang ibang sources of business, no? O income. And then, concept of operating income or revenue and the difference in tax presentation of individuals and corporate taxpayers. So, meron silang different na presentation kasi sa individual, pwedeng may salary yan eh. Yung corporation, di naman pwedeng may salary ang corporation eh. Palagay nyo ba pwede bang may salary ang corporation? Anyone? Lagay nyo ba? Meron bang salary ang corporation? Wala, di ba? Hindi naman tao ang corporation eh. So basically, meron ng negosyo ang isang corporate taxpayer. Procedural computation of taxable income for both corporation and different individual taxpayer. And computation of regular income tax for individuals and corporations. So, compute na natin ngayon. So, yon, doon tayo sa income tax, no? Deadline, kailan ba dapat bayaran o i-file yung mga income tax return? Okay. So sabi natin dito, characteristic of regular income tax. Sabi dito, general in coverage. So pag sinabi natin general, parang general rule. Sabi nga natin doon sa chapter 4, kapag hindi na subject sa final tax, kapag hindi na subject sa capital gains tax, ang general rule natin is dito siya masasubject sa regular income tax. Unless ang income mo is exempted. Diba? Alin lang ang lagi mong tatandaan dyan? Net income. So basically, ang income tax is nagbe-base sa net income. Kapag may business ka lang ha, kapag employee ka kasi, based yan doon sa gross. Wala, hindi naman pwedeng, mare, empleyado ka, sweldo mo 100,000. Sir, may gastos ako personal, 100,000 din. Hindi, wala dapat akong income tax. Hindi. Ang sinasabi nating net income dito, basically yung sa business. No? Hindi yung sa sweldo. No? Baka sabihin nyo, may gastos naman ako doon, sir. Hindi. Sa business ang pinag-uusapan natin dito. An annual tax, typically annual yung coverage niya, pero meron tayong mga fina-file quarterly para hindi tayo mabigla pagdating ng annual, no? Basically, yung general rule natin. And creditable withholding tax, progressive, ito yung tax rates naman natin, no? Progressive or proportional. Progressive, habang lumalaki yung income mo, lumalaki din yung tax rate mo. Napakita ko lang yung progressive, no? So yung progressive, ito siya. So ito yung progressive, no? Yan. Saan ba? Yan. So makikita mo dyan, no? Ayan, no? Habang lumalaki yung income mo, lumalaki din yung tax mo. Although na-mention naman to sa mga previous chapter, no? Yan. So habang lumalaki yung income mo from 250, dito wala kang babayaran. Below 250, above 250 and 400, up to 400, 15%. So 15, 20, 25, 30, hanggang 35. So basically guys, anong ibig sabihin? So habang lumalaki yung income mo, lumalaki din yung tax rate mo. Kaya marami yung mga Pilipino guys, maraming mga regular na tao na sumasama yung loob, kinukurakot lang ng mga pwede lang murahin yung mga kongresista, no? So habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. So yun ang tinatawag natin progressive rate. Okay? So that's what we call progressive rate. And then yung proportional para sa mga corporation to, no? 20 or 25%. No? Depende doon sa income. Mamaya pag-uusapan natin kailan siya magiging 20
kailan ba siya magiging 25%? Okay? So, ayun yung regular income tax. Sa inyong mga tax rate natin, guys, no? Okay? Next. Yan nga, na-discuss naman kanina yung general in coverage, no? Net income, residual profit. Para sa mga business naman to. When we say net income lang, for example, sa mga individual kasi may mga dinideduct din dyan, no? Mamaya pag-usapan natin, no? Ano ba yung mga possible na i-deduct para ma-compute natin yung taxable income natin, no? Tandaan natin yung mga deduction mamaya na yan. Okay. Wala si ano. Oh, nawala si... Sino yung walang isa? Okay, ito nga yung progressive or proportional. Dito naman pala siya. So, sa corporation kasi, it's either 25 or 20%. No? 25 or 20%. So, eto guys, ganito ang pag-compute natin, no? Doon sa taxable income. First of all, ano ba ang meaning ng taxable income? No? Pag sinabi nating taxable income, eto yung income plus, no? Na masasubject sa tax. Kunwari, ang gross income mo is 1 million. Ang deduction mo is 300,000. Okay. Ang taxable income mo is 700,000. Etong 700,000 ngayon, guys, no? Yung masasubject sa tax. So, kung titingnan mo yung table, ayan. Sa table na to, guys, dun yung masasubject yung 700,000, hindi yung buong 1 million. Kaya nga meron tayong mga dinideduct, guys, no, sa gross income for us to come up doon sa taxable income, no? Tandaan natin yun, wag natin kakalimutan yung guys, no? So, mamaya pag-uusapan natin ano ba yung mga gross at saka ano ba yung mga deduction. So kaya nga sabi ko sa inyo, no, tandaan mo palagi, ang ang assignment mo lang dito, compute mo yung gross. Ano yung deductible o kaya ano yung taxable amount. Kasi pag alam mo yung taxable amount, ito yung amount naman sa subject sa tax eh. Kaya nga tinawag na taxable income o taxable amount. So ito yung income o yung portion ng income na masasubject sa tax. No? Huwag natin kakalimutan yan guys. Okay. So ano ba yung mga topics na madi-discuss no, regarding sa gross income? So technically, Chapter 8 itong exclusion, Chapter 9 yung inclusion. So syempre yung mga exclusion, ito yung mga hindi kasama sa gross income. Basically, hindi sila subject sa tax. Kaya nga nakalagay dito, no? Nakalagay is exempted sila basically sa regular income tax. Excluded sila eh. Hindi sila subject sa tax. Okay? Meron dito inclusion, ibig sabihin kasama sila sa gross income, masasubject sila sa regular income tax. Okay? And then next is yung special topics. Ito yung mga either exclusion or inclusion depending. So mapag-uusapan natin itong mga special consideration, no? So meron tayong mga special items. Sabi sabihin, hindi sila pasok dun sa general rule natin. Okay? So yun, no? Okay, so let's proceed guys. So gross income, ito yung lahat ng income, no? That are neither excluded, okay, in gross income, nor subject sa final tax, nor subject sa sa capital gains tax. So, ibig sabihin, ang gross income o yung mga items na kasama sa gross income, ito yung mga hindi excluded. Siyempre, kapag hindi siya excluded, ano siya? Included siya. Kapag hindi siya na subject sa final tax at capital gains tax, anong sabi ko sa inyo? Subject siya sa regular income tax unless siya ay exempted or excluded nga. No? So kung titingnan mo guys, no, lahat ng kasama sa gross income, yung mga hindi na subject sa final tax, hindi na subject sa capital gains tax at hindi excluded. Ibig sabihin, hindi sila exempted. So kung hindi sila exempted, sila ay subject sa income tax. Okay?
So, yun yung ating rule. So, huwag natin kakalimutan yung rule na yan, guys. Okay? May question ba so far? Baka may question kayo. Mark, baka may question ka, Mark? Wala? Wala pa. Okay. So, exclusion, ito naman yung mga exempted. It's either they are excluded or exempted from regular income. Siyempre kapag exempted sila, excluded sila. Hindi sila kasama dapat doon sa taxable income, doon sa gross income. Tingnan mo guys, no? Balikan mo to. So kapag exempted ng income mo, dapat hindi siya kasama doon sa gross. No? In case man sa problem, may makita man kayong problem na gross income tapos may exempted doon, tanggalin nyo. Pero dapat hindi sila kasama doon sa gross income eh. Kasi pag sinabi natin gross income, taxable yan. No? Hindi sila dapat kasama dyan. Pero kung in case lang na may makita kayo sa problem na kasama sila, kahit na sinabi ko na hindi sila kasama, pero sinama pa rin ng problem, tanggalin nyo kung ang tanong is taxable income. No? Minsan ginugulo lang kayo ng problem. No? Minsan talaga sinasadya niya na dapat sure ka dun sa knowledge mo. Okay, allowable deduction, they are the, kapag business ang source of income mo, kapag business ang source of income mo, okay, ang mga deduction mo, basically, yung mga expense mo. Yung mga expense ng business mo. Mara, nagbebenta ka, meron kang fast food. Siyempre, yung mga sweldo, cost ng pagkain, they are the deduction. Okay, kapag naman ikaw ay nagsasweldo lang, okay, individuals that are not engaged in business cannot claim deduction kasi wala naman silang business eh. Hindi naman nila pwedeng i-declare o i-deduct yung mga personal nilang expenses. No? Pwede ka lang mag-deduct dyan kapag ikaw ay may business at yung expense sa business mo, yun yung pwede mong i-deduct. Okay? So, ganito. Classification tayo ngayon ng individuals. So, meron tayong different classification ng individuals depende kung paano sila matatax. No? Meron tayong number one, pure compensation. Ibig sabihin, ang source of income ng isang tao o individual is as an employee. So, yung kita nila as an employee lang. No? Yun yung kanilang source of income. So, ang tawag sa kanila, pure compensation income earner. No? So, yun yung tawag sa kanila, pure compensation income earner. Next is yung pure business or professional income earner. So, pag sinabi natin pure business, ibig sabihin, ang source of income mo lang is sa negosyo mo. Wala kang sweldo, wala kang employer, wala kang trabaho, yung business mo lang. Yung professional income earner, kumare, yung mga accountant, CPA, meron silang accounting firm, o yung mga lawyer, meron silang office. Yun, doon lang yung galing yung source of income nila, wala silang employment. No? Number three, mixed income earner, combination ng dalawa. So ako, combination ako, meron akong firm, meron din akong sweldo. So mixed income earner ako. So yun, yun yung mga classification natin. So syempre, mas maganda marami kang source, no? Mas maganda talaga may iba kang source, hindi pwedeng isa lang, no? Mahirap pag nawala ka ng trabaho, tinanggal ka sa trabaho, wala kang laban. Di ba? Like nung pandemic, di ba? Ang daming nawalan ng trabaho, ang daming company nagsara. So wala namang magagawa yung mga employees, di ba? Kasi nga, kung tinanggal sila, redundant na, wala talagang walaan dahil sa pandemic. Eh, wala silang magagawa dun, guys. No? So, yun yung mga different classification ng individual. No? So, I think wala namang question, no? Okay. Personal exemption. Ngayon, wala nang personal exemption. Dati kasi meron eh. So, dati, pag may anak ka, no, meron kang deduction na exemption na 25,000 each dependent. Pero ngayon kasi wala na. Since noong 2018, tinanggal na yung trail law. Pinapakita ko lang sa inyo, baka lumabas lang sa board exam. Alam niyo naman sa board exam, minsan out of nowhere may lumalabas. So, yun, no? So dati may personal exemption, ngayon tinanggal na yan starting January 1, 2018. No? Wala na ngayon person. Kasi kaya yung iba dati nagpaparami yan ng anak para lang daw sa exemption. Ngayon wala na. Kasi ngayon makikita mo dun sa tax rate natin na yan, no? Yung 250 and below, wala kang tax eh. Dati kasi 10,000 lang, may tax na eh. So yun, no? Tinanggal na ngayon yan guys, no? So next tayo. Determination of taxable income.
So, paano ba i-compute yung taxable income? Okay. So, compensation. So, sa sweldo, oh, sige, tanungin natin yung si ano yung nagtatrabaho dito si Brian, si Breton na lang ang nagtatrabaho to. Di ba? So, ngayon, para ma-compute mo yung taxable na compensation mo, ang gagawin mo lang, kunin mo yung gross na compensation mo. Pag sinabi natin gross, lahat ng nare-receive mo na pera o kahit na non-monetary sa company o employer mo, kasama yon. Tapos, inilas mo lang yung mga non-taxable o kaya yung mga exempt na na-receive mo. So, sabi ko nga sa inyo, sa taxation, dalawang bagay lang yan, taxable o hindi. Diba? So, kunwari, sweldo mo 100,000, yung non-taxable doon 30,000. Eh di 70,000 yung taxable mo. So, anong assignment mo dito? Aalamin mo kung ano yung exempted. Kasi kapag alam mo yung exempted, after that, after mo ma-deduct yun, taxable na lahat. Although this will be discussed on chapter 10, no? Doon sa compensation income, no? Huwag muna tayo magmadali. Okay. Ikaw ba, Berton, may nakakatas ka bang SSS bill at pag-ibig? Sa ano mo, sa sweldo mo? Hindi naman ako nagtatrabaho, sir. Eh, hindi. Sino nagtatrabaho sa inyo? Si Maverick po. Ah, Ako Maverick po. pa na. Mayroon kami nakakatas na SSS bill at pag-ibig. Ano po kasi yung akin eh, nag-part-time na lang po ako ngayon. So wala po siya. So, rekta ka. Opo. Oo, so wala ka ng tax na binabayaran. Tama, no? Lo? Yes po. So, hindi naman natin susumbong, no? Kasi ganun talaga, no? Eh, alam mo kung bakit ganyan, no? Kwento ko lang din, no? Ayaw kasi ni BR ng ano eh, ng matinong sistema. Alam mo sa ibang bansa, yung mga ganyang income, dinideclare kahit yung ibang mga freelancer, hindi naman nila dinideclare yan eh. Eh, si BR kasi ayaw nila ng transparency eh. Diba? Unang-una, yung Data Privacy Act, no? Kung talagang gusto lang ng BIR na malaman yung mga yan eh, yung mga background check mo, di ba? Iba background check ka, lifestyle check. Wala kang dinideclare na income, pero meron kang ganung pera, di ba? Eh, unahin nila yung mga congressman, no? Mga kongresista, senator. Hindi nila magawa yan eh. Di ba? Ang kaya lang nila yung mga maliliit na tao, no? Nakakalungkot lang kasi nila ng maayos, no? Pero basically, dapat kasama pa rin yan, no? So, ang goal natin dito, ang point natin dito, lahat ng nare-receive mo, monetary, non-monetary, ilas mo lang yung exempted. After mong makompute yun, taxable na. Okay? So, taxable, ibig sabihin, kung nakuha mo yung taxable na salary mo, ibibase mo siya dito, sa table. No? Pero ang employee kasi, monthly sila nakakatasan. No? Iba yung sa business na. Pero yung sa mga empleyado, if lumag pa sila ng 250 and above, nakakatasan na yan every month. Supposed to be. Depende yan sa accountant o sa HR. No? Okay, so ganun lang. Compensation, less mo yung exempted. Tapos, okay. Pure business naman. Okay. Sa business, okay. Tingnan mo guys, no? Gross income agad ang binigay niya. Tandaan mo guys, no? Sa business, okay. Pag sa business, saan ba yung mga ano dito? Sa business, hindi siya ano, ang mga i-deduct mo diyan, no? Ang mga i-deduct mo diyan is yung gastos mo sa business, no? Okay. So para ma-compute natin yung gross income, yan. Sales less cost of sales. Gross income. So ibig sabihin, dun sa presentation natin dito, baka makalimutan nyo, ito yung tubo mo after mong i-deduct yung cost of sales o cost of services. And then, ililas mo yung mga operating expenses. Basically, yung allowable deduction dito, yung OPEX. Kasi yung gross income natin dito, yung presentation natin dito, yung sales less cost of sales, yung tubo mo. Less mo yung mga operating expenses. So, itong allowable deduction na to, ito may, yung mga operating expenses. And then, i-add natin yung mga non-operating income. So, meron din tayo kasi mga non-operating income, no? Para ma-compute natin yung total taxable income. So, ulitin ko lang, no? So, dito sa sales, diba? Dito, sales less cost of sales, makakompute mo gross income. Ito yon. Merong sales dito, ha? And then, merong cost of sales dito. Less mo yung allowable deduction. Ito yung mga sa operating expenses. And then, i-add mo yung operating income, yung mga hindi naman
non-operating income. So ano ba yung mga example ng non-operating income? Nasaan ba yun? Meron tayo dito. Ito. Gains from dealing with properties. Income distribution from a GPP. Tandaan mo yung GPP, exempted yun sa income tax, pero pag distribute yun sa partners, taxable yun. No? Casual active income and passive income na hindi na subject sa final tax. Ito yung mga non-operating. Kasi hindi siya doon sa galing doon sa pinaka main source of operation mo or business mo, no? Pasok siya doon sa non-operating income. Okay? Kasama yun doon sa non-operating income. Para ma-compute natin yung taxable net income kapag tayo ay may business. Okay? Madali lang yan, guys, no? Kailangan talaga naintindihan lang natin yung concept, no? Next, paano naman kung tayo ay compensation income earner, no? Paano kung tayo ay compensation income earner? Sabi niya dito, syempre tayo ay mix, di ba? So, ibig sabihin, meron kang sweldo, meron kang business. So, ang gagawin mo, i-add mo lang itong dalawang to. Makukumpute mo dito, at saka to. I-add mo lang yung taxable na yan. Di ba? Yun lang yun. Wala nang iba. I-add mo lang yan. Okay, pero meron tayo dito mga i-discuss ng konti. Sabi dito, net loss shall not be offset against taxable compensation income. So, ibig sabihin, pag nag-net loss ang business ko, hindi ko ililasyon dun sa compensation income ko, sa taxable compensation income ko, no? Example natin, no? Okay, ganito na. Ulitin ko lang, no? Kapag nag-net loss ang business ko, kumari ito yung business ko, di ba? Logi ako ng 30,000. Di ba sabi mo, sir, i-add mo yung taxable compensation income at saka yun sa business. Di ba? Net loss nga ako. Eh, di dapat negative to, mababawas to. Hindi. Hindi natin dinededuct yung net loss sa business. So dito, meron akong taxable compensation income na 270. Ito pa rin yung taxable compensation income ko. Hindi ko i-deduct itong 30,000. Okay? So pwede ko lang i-deduct itong 30,000 na to kapag nagkaroon ako ng net income sa business. Okay? Pwede ko lang itong i-deduct sa net income ko sa business. Kailan? The following year. Pag meron ako net income the following year. No? So ang question doon is, sir, hanggang kailan pwedeng i-deduct yung net loss sa business dun sa net income ko sa business? Di ba kunwari, 2021, net loss ako ng 30. Eh, paano kung net loss pa rin ako ng 2022? 50. Maliles ko ba yan? Hindi. Kasi net loss eh. Okay. So ngayon, itong net loss na to, tatawagin natin tong net operating loss carry over. O tatawagin natin NOLCO. Okay? Etong NOLCO na to, is pandededuct ko dun sa magiging future net income ko. Okay? Hanggang 3 years. Ulitin ko lang, no? Yung net loss sa business, magiging null ko yan. Net operating loss, carry over. So, ibig sabihin na carry over, maki-carry over yan the following next 3 years, pwede ka siyang ipambawas dun sa net income ko. So, dapat net income. Kapag net loss ako, hindi ko siya pwede ipambawas. So, hihintayin ko yung taon na magiging net income. So, madidiscuss to sa chapter 12, no? No? Special deduction. No? Pero yun nga, para lang maunawaan nyo, hindi naman ito mawawalan ng purpose. So, pwede ko lang siyang i-deduct dun sa net income ko sa business. Hindi ko siya pwedeng i-deduct dito sa taxable compensation ko. No? Ang magiging taxable ko pa rin this year is 270,000. Okay? Clear ba, guys? Clear, clear? May question ba so far? Wala po. Wala Erwin? po. Wala. Okay, sige. Okay, naintindihan naman. Madali naman, guys. Hindi naman totally mahirap. Sabi ko nga, no, kailangan tandaan natin yung basics. Basics. Kailangan operating income, na-discuss ko na kanina yan. Okay, individual tax return. Yun nga, ito. Progressive, no? Habang lumalaki, tax mo, lumalaki din lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax rate mo. So, yun yung progressive. Incorporation, ito naman yung proportional. 25% or 20% to. Depende dun sa taxable income niya, no? Mayroon tayong criteria kung kailan siya magiging 25. But generally, ang tax rate ng corporation is 20%. Okay? Okay, 8%. Ito yung naririnig niya na, kung naririnig niya lang ito, ano. Okay, sa individual, ganito kasi yan.
Oh my God. Ito na. Ito na. Nagiging ano na, marami na yung topics natin dito. Okay. Pag may business ka, okay, applicable lang tong 8% kapag ikaw ay may business, no? Na non-VAT. So bakit ko kailangang i-emphasize na non-VAT? Okay. Kasi applicable lang guys itong 8% na to doon sa mga nagbabayad ng percentage tax na 3%. So sino ba yung mga nagbabayad ng percentage tax na 3%? At ano ba yung percentage tax? No? Ang percentage tax, ito yung business tax na babayaran mo. Pag-uusapan nyo to. I think na-discuss nyo to last sem, no? Sino yung professor nyo last sem sa business tax? Kayo po, sir. Ako ba? Ako pala, no? So, pag may business ka, okay? Pag may business ka, dalawa ang option mo. It's either ikaw ay non-VAT or VAT registered. So, kapag non-VAT ka, magbabayad ka ng 3% of your sales. Kapag VAT registered ka, magbabayad ka rin ng 12% of your sales, pero may deduction kasi yun eh. 'Di ba? Yung VAT sa sales, ibabawas mo doon yung VAT sa purchases. No? Pero hindi siya purely 12% eh, lalo na kung may mga purchases ka na may VAT. Pero generally guys, no, magbabayad ka ng 12% kapag VAT, unvat ka. Okay. So dito tayo sa non-VAT. Kapag ang business is non-VAT, dalawa ang tax na binabayaran niya. Business tax at income tax. Okay? Yung business tax niya, yung percentage tax na 3%, ito yon, 3% of sales. Okay. For example, galing pong 24 na po. Yan natin yung parang. Yan yun. Kumara, ito example natin, no? Kumara, ito yung transaction natin, no? Ito yung business ko. Ito yung actual figures ko, no? Meron akong sales 800, cost of sales 100, wala akong OPEX. Sa net income ko, assuming wala akong OPEX, 700,000. Ngayon, kapag non-VAT ako, ito yung babayaran ko. Business tax, 3% of sales, which is 24,000 times 3%, so 24. Ngayon, meron pa akong babayarang income tax. Regular income tax na 105. Saan ko galing to? Magkano ba ang net income ko? 700,000. So, 700,000, ito yung taxable income ko. So, hahanapin ko ngayon sa table na to, saan ba magpo-fall yung income ko na 700,000? So, 700,000, dito siya magpo-fall above 400 up to 800. So, ibig sabihin, ito yung bracket ko. Ito yung babayaran ng regular income tax. 30,000, check, plus 25% of the excess of 400,000. So, meaning, yung lumagpas ng 400,000, i-multiply ko ng 25%. So, magkano ba yung lumagpas ng 400,000? So, net income ko, taxable income ko is 700, less 400, sorry, less, 400, so that's 300. So, 300 times 25%. Ito yon, 75,000. I-add ko pa yung initial tax na 30,000. Saan galing plus yung 30,000? Plus, saan galing yung 30,000? Para lang clear kung naintindihan natin. Saan galing yung initial tax na 30,000? Saan? Jefferson, saan galing to? Anyone? Sa table po. Sa table, dito sa tax bracket natin. Okay, so 100,500 ang babayaran niyang regular income tax. So magkano lahat ng babayaran niyang tax including the business tax? 129,000. So ngayon, kapag ginamit mo tong 8%, hindi ka na magbabayad ng percentage tax. Hindi ka na magbabayad ng regular income tax na graduated. Yung graduated class, ito, yung base sa table. Ayun ang sinasabi lang na graduated, yun sa table. Okay? So di ba nga kapag non-VAT ka, dalawang tax mo, business tax at saka income tax. So ito nga, 204 at 24, 24 guys, no, plus 105. So ang total niyan, 129. Ngayon, pwede akong gumamit ng 8%. So, paano naman kapag 8% ang ginamit ko? Hindi na ako magbabayad ng regular income tax.
No? At the same time, hindi na ako magbabayad ng business tax. So, magkano babayaran ko in case na gumamit ako ng 8%? So, 800,000 ng sales ko, ilas mo yung 250. Although wala pa dyan, no? Alam ba chapter 15 yata ito, no? Pero diniscuss ko na sa inyo para may idea kayo. So, ayun, maglalas ako ng 250. Saan galing yung 250, sir? Itong exempted. No? E di 550 yung taxable income ko, i-multiply ko ng 8%, ito lang yung babayaran ko, 44,000. So, in this scenario, mas favorable yung 8%. So, ibig sabihin, wala akong babayarang business tax, wala akong babayarang regular income tax. Naintindihan ba, guys? Walang question, guys, no? Wala? Yes po. Okay, so ayun yung regular income tax. Gawin natin madali na yung income tax. So, 6 minutes na lang. Okay, meron din tayong tinatawag na minimum corporate income tax para sa mga corporation to. Pag-usapan na lang natin to, guys, no, sa next chapter pag nasa corporation na tayo. But I doubt aabot tayo doon. No? Chapter 15 yun eh. Hindi tayo aabot doon. Special corporation, pag sinabi natin special corporation, hindi sila dun sa general rate na 20 or 25%. Meron silang specific rates. Kaya nga tinawag silang special eh. Hindi sila pasok dun sa general rate na 20 or 25%. Dun sila sa specific rates, no? Meron din tayong tinatawag na exempt corporation. Ito yung mga corporation na hindi magbabayad ng income tax. O tinatawag natin corporate income tax. Na kasi may mga corporation na exempted like yung mga cooperatives, foundation, na basically exempted sila sa corporate income tax o income tax. Okay, income tax return. Kailan ang deadline ng pagpo-file? Anong mga forms ang gagamitin natin? Itong forms natin madali lang, no? Pagpunta mo sa ABIR, yan, gamitin natin yung PIN ko, no? Wala naman kayo makukuha pera sa akin. Okay lang na mahalaman nyo yung PIN ko. I-upload ko pala ito sa YouTube, guys, no? Itong discussion natin, no? Okay, 1701, 1700. Ayan. Ito yung latest version natin. Ginagamit tong 1700 kapag ikaw ay individual at ang income mo is purely, ano ang sabi dito? Purely compensation. Di ba? Yan, 1700 ang gamitin mo. Kapag naman ikaw ay 1701A, kapag ikaw naman ay purely business or profession or 8% ang option mo ginamit mo. 1701 para sa mga mixed income earners. So, ibig sabihin guys na may mga tertong rates na to. May impact yan. So, iba yan. Hindi yan para sa lahat ng taxpayer. Pero individual pa rin yan. Pero yun nga, meron silang specific na tax form, no, on how they will file their income tax return. Okay? Sa corporation naman, 1702 R2. Pakita lang natin na para ma-idea kayo. Para hindi kayo nang-assume ng uhula, nag-i-imagine. I have a feeling. Ayan, 1702 RT. Para yan sa mga regular tax corporation. Ibig sabihin ng regular, subject sila sa income tax. No? Kasi yung 1702 MX, ito yung mga mix na merong exempted, merong na subject sa tax. May mga corporation kasi guys na exempted at the same time, may taxable silang income. Example, yung mga co-op. Kumari, ang co-op ko is nagpapaload ako sa mga member na mababa yung rate. Ngayon, ano ang main transaction ng co-op na yon? Di ba? Yung magpautang sa mga member na mababa yung interest rate. Okay. So ngayon, pag pag bumili sila ng property, okay? Bumili sila ng property, and then pinarenta nila, hindi na yun pasok doon sa pagiging exempted nila. No? Ang pagiging exempted nila is yung pagpautang sa mga member. So, exempted yun, pero yung pag bumili siya ng building, pinarenta niya, commercially, taxable na yun. Subject yun sa regular income tax. So, ibig sabihin, meron silang mixed na transaction na exempted, meron silang transaction na taxable. Yung EX naman, exempted. Ibig sabihin, exempted yung transaction mo.
pure exempted. No? Kaya ginagamit natin yung 1702EX, no? Ayun na, makikita mo naman sa form mismo. Ayan na, 1702 RT, yung mga regular income tax rate, in 20 or 25. Hindi ka pasok sa special tax rate. Okay, okay. And then, deadline tayo. Yung deadline kasi medyo madali lang yan. Ah, Kailan ang deadline ng pagpa-file ng income tax return? So, syempre, aalamin mo dito, kailan ba o ano ba yung calendar method na ginamit niya. Tandaan, meron tayong calendar, meron tayong fiscal. Okay? Tanggalin ko itong deadline dito. Okay, mabilisan, no? Sa mga individual, grabe, putol na, hindi na aabot to. Okay, Glass, I will send a link. Tuloy natin kasi 1 minute na lang to. Mabibitin lang tayo sa oras, no? I will send a new link. Tuloy natin yung chapter 7 and then natiin natin yung chapter 8, no? So, yun. If you don't have any question, I see you after 10 minutes, guys. Okay? So, ingat. Bye-bye and enjoy.